Habang nakahiga sa kama, nanginginig siya sa tindi ng ginaw, na parabang may yelong unti-unting nanunuot sa puso niya. Naalala niya bigla, kung bakit ganoon na lang kalamig ang loob ng kwartong iyon. Bigla siyang kinausap ni Dietrich Lagrange, kaya nagulat siya ng husto. Sa paggising niya, nang biglaan, kinuskus niya ang ilong niya sa gulat at naisip na baka bumalik na ito. Agad siyang humarap sa kaniya. Si Dietrich, na isang 8 taong gulang na bata, ay nagtanong kung naistorbo ba niya ang tulog nito. Sinabi naman niyang gising na siya, kahit na medyo nag-aalinlangan siyang. Ipaliwanag ang kaniyang kalagayan, lumapit si Dietrich para alalayan siya. Napansin niya kung paano natutunan nitong kontrolin ang sariling anino na parang bahagi na ito ng kaniyang katawan. Naisip ni Ana kung gaano na ito nagbago, lalo na't siya ang pinakamakapangyarihang kontrabida sa buong mundo. Nang subukan niyang hawakan ang anino nito, napagtanto niyang hindi ito posible. Nag-atubili si Ana habang iniisip ang kaniyang sitwasyon. Napagtanto ni Ana na nabubuhay siya sa loob ng isang nobelang nabasa niya sa dati niyang buhay na pinamagatang The War of Roses. Sa harap ni Ana ay nakatayo ang isang batang nagngangalang Dietrich Lagrange. Itinakda itong maging tanging tagapagmana ng pamilya Lagrange pagkatapos talunin ng maraming kalaban gamit ang kaniyang kakaibang kapangyarihan. Malapit na siyang maging pinakabatang Grand Duke ng pamilyang Lagrange. Pero, naging madilim ang kaniyang hinaharap. Nakatadhana siyang dumanas ng malupit na kamatayan na ililibing ng buhay ni Herman Euclid, ang bida sa nobela pero siya ring kontrabida. Biglang naputol ang kaniyang iniisip nang magtanong si Dietrich kung may iba pa bang tao doon. Nagulat siya sandali at tinanong kung sino ang eksaktong tinutukoy nito, pero hindi na lang ito pinansin ni Dietrich at sinabing wala lang iyon, tsaka binaling ang usapan sa kaniya at nagtanong kung kumusta na ang kaniyang mga kapangyarihan. Malungkot na naalala ni Ana ang sabi-sabi ng mga tao na iisa lang ang kanilang mga magulang ni Dietrich. Pero hindi katulad ng kaniyang kuya, hindi siya ipinanganak na may kakayahang kontrolin ang mga anino. Ang batang babaeng wala pang napapalabas na kapangyarihan ay biglang napaiyak habang humihingi ng paumanhin sa mahinang boses. Napaisip si Ana sa kaniyang tunay na pagkatao. Nalaman niyang hindi talaga siya tunay na kapatid ni Dietrich dahil ipinanganak siya bilang isang Euclid sa gitna ng malupit na pamilya ng mga Lagrange. Ang kaniyang kuya na si Herman Euclid ang itinakdang maglibing ng buhay kay Dietrich. Wala siyang kamalay-malay sa kaniyang tunay na pinagmulan. Sa kabila ng proteksyon ng Diyos ng araw, siya lang ang tanging miyembro ng pamilyang Euclid na isinilang ng walang solar powers. Naalala niya ang masasakit na salita ng kaniyang ina na, habang nakatingin sa kaniya, ay ayaw maniwala na anak niya talaga ito. Gustong-gusto na niyang mamatay dahil pakiramdam niya ay wala siyang silbi at kinamumuhian siya ng lahat. Nagbago ang buhay ni Ana nang dukutin siya ng mga kalaban ng pamilya Euclid, ang mga Lagrange. Itinuring siyang pabigat ng sarili niyang pamilya kaya hindi man lang siya sinubukang iligtas. Ang nakakagulat pa, inampun siya ng pamilya Lagrange at naging bunsong anak nila kahit na mukhang ginawa lang nila iyon para sa sariling kapakanan. Sa malupit na kalagayan sa loob ng pamilyang ito, inamin ni Ana na si Dietrich lang ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Labis na dinamdam ni Ana ang kaniyang tadhana at nagtataka kung bakit kahit naging bahagi na siya ng isang maharlikang pamilya, parang wala pa ring may paki sa kaniya. Kahit na opisyal siyang kilala bilang bunsong anak, ayaw gumastos ng pamilya Lagrange para sa isang batang walang mahika ng anino. Dahil pursigidong mabuhay sa kahit anong paraan, itinuon niya ang lahat ng kaniyang makakaya para makuha ang loob ni Dietrich, dahil siya lang ang tanging kakampi na maaari niyang asahan. Maingat na iniabot ni Dietrich kay Ana ang isang cute na teddy bear, at pinatago muna ito sa kaniya. Sa gulat niya, nagtanong siya kung anong klaseng regalo iyon. Walang pakialam na itinapon ni Dietrich sa kaniya ang logo ng oso habang sinasabing, love. Nagalit si Ana dahil naisip niyang tinatrato siya nito na parang bata, na tila ba dapat lang siyang maglaro ng rattle. Nag-alala siya at mariing sinabi na ayaw niya iyon dahil pambata lang naman ang laruang oso. Pero, nang hawakan na niya ito, biglang may matalim na bagay na lumabas mula sa teddy bear. Napaatras siya sa gulat at pagkalito. Nang makita niya ang isang kutsilyo na biglang lumitaw mula sa tila inosenteng laruan. Si Dietrich naman, kahit nagulat din, ay nagpaliwanag na. Ang kutsilyong iyon ay gagana lang sa kanyang hawak at hindi sa iba. Pinayuhan niya itong gamitin ang kutsilyo kapag may lumitaw. Mula sa anino na balak siyang saktan, gaya ng nangyari noon. Noong una, akala ni Ana ay nababaliw na ito kaya. Nagtanong siya ng may halong gulat at kaba. Itinapon ni Ana ang kutsilyo at sinabing hindi ito pwedeng gawin ni Dietrich, gusto namang malaman ni Dietrich kung bakit hindi niya kaya. Sobra siyang natakot sa talim ng tingin nito, at naisip niya kung paanong ang isang 8 taong gulang na bata ay nagagawa siyang tingnan ng ganoon kadelikado. Biglang nagsalita si Ana, na tila hindi makapaniwala sa mga paratang sa kaniya. Ipinilit niya, na bata pa siya, at hindi niya kayang gawin iyon.
Nagbadya ang mga luha sa kanyang mga mata habang muling itinatanggi ni Ana ang mga paratang. Isang pakiramdam ng kawalan ng lakas ang bumalot sa kanya dahil nga napakabata pa niya at hindi pa nga marunong magbasa. Tapos, inaasahan pa ni Dietrich na kaya na niyang pumatay ng tao. Hindi iyon pumasok sa isip niya dahil sa labis na pagkadismaya, tinanong niya ang magulong kalakaran sa loob ng tahanan ng mga Lagrange. Pinangarap niya ang isang marangyang buhay sa isang mayamang pamilya na pumapangalawa lang sa mga hari, pero naging isang tunay na bangungot ang buhay niya. Sa matinding kawalan ng pag-asa, nagsimula siyang umiyak dahil sa isiping nawasak na ang lahat ng kaniyang mga pangarap. Habang inaalala ang nakaraan, napagtanto ni Ana kung gaano siya kadalas baliwalain ng kaniyang pamilya na para siyang hangin lang. Palagi siyang pinoprotektahan noon. Trato sa kanya ng mga mas nakatatandang bata ay parang pabigat lang siya. Nang muling isilang bilang anak ni Duke Anisa, umasa siyang ang buhay niya ay magbabago na ng lubusan sa wakas. Nadiskubre niya na siya pala ang pamangkin ng bida sa nobelang Digmaan ng Mga Rosas. Namangha siya kung gaano kalalim bumuntong hininga ang isang maliit na bata, halatang halata ang inis nito habang bumubulong-bulong sa sarili. Napangiti siya, napagtantong pareho lang silang nasa laylayan ng lipunan. Pero dahil wala silang kahit anong koneksyon, kinalong ni Lionel si Anisa. Sa kanyang mga bisig, habang isinusumpa ang kanyang tadhana, at nawawalan na ng pag-asa. Sa tindi ng desperasyon, minura ni Lionel ang yumaong si Madame Camille, hindi siya makapaniwalang. Namatay ito habang isinisilang ang nilalang na to. Galit sa kanyang kapalaran, tinanong niya kung bakit ganitong tadhana ang sinapit niya. Pait niyang pinangarap na sana. Buhay pa si Madame Camille dahil kung sakali ay hindi siya ang nagpapalit ng mga lampin. Sobrang nairita si Anisa sa lakas ng reklamo nito na halos. Mabingi na siya, at tahimik niyang sinisi ang sarili. Naalala ni Anisa ang isa sa maraming asawa ng Grand Duke Lagrange sa nobelang Digmaan ng Mga Rosas. Doon, si Camille ang ipinakita bilang ina ni Dietrich ang pangunahing kontrabida na kumakalaban sa bida. Akala ng karamihan ay namatay si Camille nung ipinanganak si Anisa, pero ang totoong kwento ay ibang-iba pala. Hindi pala niya tunay na anak si Anisa. Naalala ni Camille ang sandali nung maingat niyang sinuri ang sanggol. Itinaas niya ang bata gamit ang isang kamay na parang laruan lang. Sa kabila ng lahat, nabighani siya sa hindi kapani-paniwalang kagandahan ni Camille. Naalala ni Anisa ang kanyang madilim na nakaraan. Pinlano noon ni Camille na ikidnap siya, pero sa huli ay napatay ito sa utos ng isang knight ng Euclid. Hindi siya pumunta para iligtas si Anisa, kundi para isagawa ang isang nakamamatay na misyon. Namatay si Camille kasama ang hindi pa isinisilang na sanggol, pero sa isang himala, nakaligtas si Anisa. Nagkamali silang kilalanin siya bilang anak ni Camille sa pamilya Lagrange. Ang mabuhay ay mas mabuti kaysa sa kahit anong tadhana, pero ang bagong buhay sa pamilya Lagrange ay hindi pala ganoong katamis. Punong-puno ng galit, padaskol na hinablot ni Lionel ang kamay ni Anisa. Agad siyang yumuko kay Dietrich, nagmamakaawang. Patawarin siya, pero hindi ito kumikibo. Sa takot, napakapit si Anisa sa sariling kamay at naluha na lang siya sa tindi ng sakit. Ramdam niya ang hapdi mula sa magaspang na hawak nito, at ang pagkairita nito sa kanya ay lalong nagpadagdag sa kanyang pagdurusa. Inisip ng lalaki na siya dapat ang iniiyakan dahil siya mismo ay nanginginig na rin sa takot. Napasinghap si Anisa nang maramdaman ang lalim ng kanyang pait. Parang sinaksak siya sa mga susunod nitong salita nang isigaw nitong dapat ay siya na lang ang namatay. Napansin ni Anisa ang itim na aura na bumabalot sa puso ni Lionel, isang tanda ng matinding poot. Subalit, nakuha ng asul na kulay sa gitna ang atensyon ni Anisa. Naintindihan niyang ang asul na aura ay sumasalamin sa kalungkutan. Habang pinapanood si Lionel na umiiyak para kay Madam Camille, na-realize niya kung gaano niya ito kamahal. Naalala ang sariling kakulangan sa solar magic na tatak ng pamilya Euclid. Nung makatulog si Lionel, naisip ni Anisa na kumalma na rin ito sa wakas. Pero nung mangyari yon, nagulat siya dahil hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Bigla itong lumabas ng kwarto at iniwan siyang walang hapunan. Pakiramdam niya ay tinalikuran siya at nagugutom na siya, kaya napasigaw siya na umalingaw-ngaw sa buong silid. Isinusumpa niya ang lalaki sa isip niya dahil sa pagpapabaya nito. Ramdam ni Anisa ang pait ng kanyang sitwasyon. Inaalagaan lang siya ni Lionel. Para lang hindi siya mamatay, sinisi niya si Duke Derek Lagrange sa lahat. Sa kabila ng reputasyon nito bilang kontrabida, nagpakita si Dietrich nang walang pasubaling katapatan sa bida lang ng nobela. Naalala niya kung paanong nikatiting na pagmamahal ay walang ipinakita si Derek para sa kanyang mga anak. Para lang makakuha ng kahit kaunting atensyon o kalinga mula sa kanya, napilitan ang mga bata na sumali sa isang malupit na kompetisyon para sa karapatang maging tagapagmana. Ang mga labanang ito ay higit pa sa karaniwang pagsubok ng lakas o talino. Sinusubok din dito ang tatag at prinsipyo. Paulit-ulit na binanggit ni Anisa ang dami ng banta sa buhay niya na naranasan niya. Dahil sa malupit na sistemang ito,
May napansing dalawang batang lalaki si Anisa sa malayo. Habang nasa malayo pa, nag-uusap ang dalawa. Kung siya na ba ang dapat nilang dispatsahin? Nakatitig ang kanilang mga mapanghinalang mata kay Anisa na tila ba. Nagpaplano na sila ng susunod na gagawin. Nang lumapit sila, nagpanik si Anisa. Nang matiyak na walang tao sa paligid, nagpa siya silang. Kumilos na. Naramdaman ni Anisa ang masamang intensyon nila nang makita ang kanilang matingkad na dilaw na aura. Napagtanto niyang, nag-enjoy sila sa sitwasyon na parang mga manonood lang sa teatro. Na-realize niyang ang eksenang ito ay bahagi lang ng matinding kompetisyon sa loob ng pamilya Lagrange. Ang mga bagong silang na walang kakayahan ang madalas nagiging unang biktima sa walang awang labanang ito. Sa tindi ng desperasyon, sumigaw siya sa gitna ng kanyang pag-iyak, umaasang ang sigaw na yon ay gigising sa natitirang konsensya ng mga bata. Nang marinig ang kanyang mga tili, sumugod si Dietrich sa lugar at matapang na tinanong ang mga bata tungkol sa ginagawa nila. Natigilan ng mga bata sa gulat, naghalong takot at paghamon ang naramdaman nila sa biglaang paglitaw ni Dietrich. Isang umaga, hindi inaasahang hindi nakialam si Dietrich. Na-realize ni Anisa na hindi ang pag-iyak niya ang nagpatigil sa kanila, kundi ang pagpapakita ni Dietrich. Napaisip siya kung paano nito lulutasin ang sitwasyon. Ang isa sa mga bata ay galit na inutusan si Dietrich na huwag makialam sa usapan nila. Pero si Anisa, nang marinig ang pangalan nito, biglang nahulaan kung sino siya talaga. Naintindihan niyang ang nasa harap niya ay ang susunod na Grand Duke, ang magiging pinakakatatakutang kontrabida sa kuwentong ito. Dahil sa kanyang maliit at bata pang katawan, hindi man lang maiangat ng bata ang kanyang ulo, nangangatog siya sa takot habang naiisip ang matinding galit ng lalaki. Sa kabila ng lahat, inulit ni Dietrich ang kanyang tanong ng may ganoong autoridad na napilitan silang makinig sa kanya. Gamit ang kanyang kapangyarihan ng anino, mabilis na tinuruan ni Dietrich ng leksyon ang mga ito. Namangha si Anise habang pinapanood siya, hangang-hanga sa taglay nitong lakas. Naisip niya kung gaano ito kawalang katulad sa lakas, at hindi niya maalis ang kanyang paningin sa kanya habang hinahangaan ang taglay nitong kagandahan. Kahit bata pa siya, nagsimula na niyang maunawaan kung bakit ito magiging pinakamakapangyarihang kontrabida sa hinaharap. Dahil lutang na lutang ang itsura nito na tila may nakasisilaw na liwanag, sinigawan niya si Dietrich at ipinaliwanag na sa malupit na panahong ito, ang bawat bagong silang na sanggol ay madaling maging target. Si Dietrich naman, na matatag at puno ng kumpiyansa sa sarili, ay itinanggi ito. Aniya, nagiging madaling target lang ang isang sanggol kung walang matatapang na tagapagtanggol sa paligid nito. May diing tinanong niya kung magagawa ba nilang saktan ng bata habang narito siya. Nautal na humingi ng paumanhin ang batang lalaki, at ipinaliwanag na kapatid niya ang batang ito. Pero mabilis siyang pinatigil ni Dietrich ng may mapang-uyam na singhal, na tila baliwala lang ang ideya na kumikilos ito dahil sa pagmamahal sa pamilya. Mapang-uyam niyang sinabi na mga hangal sila kung iyon ang iniisip nila. Sa gitna ng kanyang kalmadong kumpiyansa, ipinaliwanag ni Dietrich na ang kakayahang magtanggol ay isang napakahalagang kasanayan. Sa mundong ito, natigilan sa gulat ang mga batang lalaki. Dahil sa pag-aalala sa kanyang kaligtasan, nagmadali silang humingi ng tawad at tiniyak sa kanya na ang bata ay nasa ilalim na ng kanyang proteksyon. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan silang umalis agad ni Dietrich. Agad na naglaho ang mga takot na bata, na nag-iwan ng bakas ng pagkataranta. Pinanood ni Anise si Dietrich na may halong paghanga at kaba. Nagtataka siya kung paanong ang isang 6 na taong gulang na bata ay nakakapagpakita ng ganoon katatag na kumpiyansa. Napagtanto niya na ang batang ito ang tanging paraan para mabuhay siya. Nagpasya siyang asahan ito bilang kanyang tagapagtanggol. Naisip niya na ang lakas at determinasyon nito ang magiging tanging kaligtasan niya hanggang sa makatakas siya mula sa mapanganib na lugar na ito. Napagtanto niya na hindi lang pala basta hinayaan ng lalaki na makaalis ang mga bata gaya ng iniisip niya, kundi nagpakita rin ito ng kalupitan. Nagulat siya sa kawalan nito ng awa, at na-realize niyang walang puwang dito ang mga ilusyon. Humakbang pasulong si Dietrich. Pakiramdam ni Anise ay parang mapuputol na ang kanyang mga ugat sa tindi ng kaba. Maingat na inalala ni Dietrich kung paano niya minanipula si Anna noon gamit ang katotohanang kapatid ito ni Herman. Naintindihan ni Anna na si Dietrich ang tanging pag-asa niya, kaya determinado siyang siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Kahit na pakiramdam niya ay wala siyang laban dahil sa pagiging sanggol, nagpasya si Anna na makuha ang tiwala nito para masiguro ang kanyang proteksyon. Sinubukan niyang akitin si Dietrich gamit ang kanyang matamis na ngiti, pero nagulat lang ito. Kinumbinsi ni Anna ang sarili na magtiis hanggang sa matapos ang digmaan. Sa pag-asang makuha ang awa nito para makatakas, nagpakyut siya ng husto at iniunat ang kanyang maliliit na kamay. Umaasa siyang ang mga pakyut na galawang ito ay tiyak na bibihag sa puso nito, subalit, tila pilit lang ang naging tugon ni Dietrich, kaya naman nadismaya siya. Napagtanto niya na hindi nagtagumpay ang kanyang mga pagsisikap. Pinagmasdan niya itong mabuti, sinusubukang basahin ang aura nito. Kakaiba ito, walang kulay,
at lutang ang katatagan nito kumpara sa kahit kaninong nakita niya noon. Sinubukan ni Ana na abutin ang kamay ni Dietrich, pero bigla itong iniwas ng lalaki at tinanong kung ano ang binabalak niya. Habang lihim na napapangiti, naisip niya na ang kanyang mga ginagawa ay isa lamang inosenteng kilos. Naalala niya na kahit ang pinakamatigas na puso ay pwedeng lumambot sa isang simpleng haplos. Sa kabila ng pag-iwas nito, masaya siyang tumawa. Pabiro niyang hinawakan ang daliri nito. Mukhang naguluhan si Dietrich, sinusubukang intindihin kung ano ang ibig niyang sabihin. Halos hindi mapansing itinuro siya ni Ana na nagpapahiwatig na gusto niya itong tawaging kuya. Sa isip niya, tila nang uuyam siyang napangiti sa seryosong mukha nito, iniisip na masyado pa itong bata para mamroblema sa mga kulubot sa mukha. Magsasalita na sana si Dietrich nang mapansin niya kung paano kumikislap ang tensyon ng kanyang nararamdaman sa dilaw-berdeng aura sa paligid niya. Biglang bumukas ang pinto at napuno ang silid ng makapal na kadiliman na may kasamang mabigat na aura. Natigilan sa takot si Ana nang makilala ang nakakatakot na pulang aura na ito. Hindi na niya kailangang makita ang may-ari para malaman kung kanino ito. Walang iba kundi si Derek Lagrange, ang pinuno ng pamilyang Lagrange. May pagdududang tinanong ni Derek si Dietrich kung bakit ito narito. Kalmadong sumagot si Dietrich na tinupad lang niya ang mga kondisyon ng kompetisyon. Nagkaroon ng interes si Derek sa kanyang mga sinabi. Pero kasabay nito, bakas ang kawalan ng tiwala sa kanyang mga mata. Sa interes ni Derek sa batang nasa silid, tinawag niya lamang itong isang bagay. Nagalit si Ana matapos marinig iyon. Tumawa siya nang may puot sa kanyang kaluluwa, galit na galit sa kawalang malasakit at kawalan ng puso ng lalaki. Para sa kanya, ang sariling ina ay parang isang estranghero lamang. Walang pakialam ang itsura ni Derek nang itanong niya kung sino si Camila. Nagulat dito si Ana dahil hindi man lang matandaan ni Derek ang sarili niyang asawa. Sa kanyang isip, sumisigaw siya ng mga mapanait na salita. Para sa isang taong nawalan na ng simpleng alaala, sa wakas ay naalala rin ni Derek na si Camille ay isang bihag sa digmaan na binayaran niya. Ang pagbanggit na ito ay lalo lamang nagpakita kung gaano kawalang halaga ang buhay nito sa kanyang mga mata. Pinag-isipan niya ang pagkamatay nito habang nanganganak at itinuring lamang itong isang pag-aaksaya ng pera. Inamin niya na kahit paano ay nagkaroon ito ng kaunting halaga dahil lamang sa pagsilang sa isang tagapagmana. Kahit na punong-puno ng malupit na kawalang malasakit ang kanyang mga salita, si Ana, na nag-aapoy ang galit sa loob, ay tahimik na tumingin kay Derek, suklam na suklam sa kanyang mga walang pusong sinabi. Tungkol kay Dietrich at sa pagkamatay ng kanilang ina, hindi nag-atubili si Derek na sabihin na kung hindi kayang patunayan ni Dietrich ang kanyang halaga, mas mabuti pang mamatay na lang siya agad nang hindi nag-aaksaya ng mga yaman. Nagngit-ngit sa galit si Ana nang maisip lang ang kawalang hiyaan ni Derek. Pinakyuhan niya ito bilang tanda ng kaniyang paghamon. Hindi nagkaroon ng oras si Dietrich na mapansin ang kumpas na ito na siyang nagpamula kay Ana. At nagpanginig sa kaniya sa sobrang tuwa. Mukhang may bali ang braso ni Dietrich, pero nagdulot lang ito ng isang kabado, ngunit nakakalokong ngiti sa mukha ni Ana. Maingat nitong ipinatong ang kamay sa kanyang noo para gamitan ng mahika at suriin ang kanyang kakayahan, nadismaya si Dietrich. Nang ang kanyang mga pagtatangka na makatuklas ng mahiwagang kapangyarihan ay walang kinalabasan, namangha siya na ang isang 6 na taong gulang na bata ay mayroon ng ganoong kalalim na kaalaman, pero nanalig pa rin siya na mananatiling tago ang kanyang sariling mahika. Malamig na sinuri ni Dietrich na hindi siya magtatagal. Gayunpaman, determinadong patunayan ni Ana na mali siya. Mahigpit niyang hinawakan ang daliri nito at ngumiti ng may paghamon, habang nagpaplanong magtago sa kanyang anino para sa proteksyon. Naupong mag-isa si Ana habang iniisip ang kanyang plano na mabuhay sa pamamagitan ng pagkuha sa loob ni Dietrich. May saysay pa ba ito kung halos hindi naman ito nagpapakita? Kinilabutan siya nang marinig niyang bumukas ang pinto. At puno ng pag-asang lumingon para makita si Dietrich. Nadismaya siya nang makitang hindi pala si Dietrich, kundi si Lancel, ang tagahatid ng pagkain. Itinuring niya itong dagdag pabigat lang ng may pagkainis. Habang may ibinubulong si Ana na parang tungkol sa delivery, bastos na isinaksak ni Lancel ang bote ng gatas sa bibig niya, dahilan para mapatahimik siya agad. Ramdam ang kaniyang pagkairita sa bawat salitang lumalabas sa kaniyang mga labi. Sa inis, binigyan siya ni Ana ng isang nakakatakot na tingin, habang pinapagalitan siya sa isip dahil sa malamig na gatas. Sinubukan niyang intindihin ito dahil sa bagsik ng klima sa hilaga at inisip na baka masama lang ang pakiramdam ni Lancel. Kinumbinsi niya ang kaniyang sarili na hindi sinasadya ni Lancel na magsilbi ng malamig na pagkain, pero lalo siyang nagdududa sa kakayahan nito. Tungkol naman sa kaniyang malamig na gatas, nagbitiw si Lancel ng isang mapanuring komento tungkol sa kaniyang ugali na lalo lang nakapagpagalit sa kaniya. Isinumpa niya sa kaniyang sarili na sisibakin niya sa trabaho si Lancel kapag nagkaroon na siya ng kapangyarihan. Sa kabila ng kaniyang pagkairita, kailangan niyang aminin na ang tulong ni Lancel habang tinatapik ang kaniyang likod para gumaan. Ang pakiramdam ay nakatulong sa kaniya at tubili niyang tinanggap ang suporta at sa isip niya ay nagpasalamat siya sa
Kaniyang sarili habang ngumingiti kay Lancel. Tinanong ni Lancel kung naiinip ba siya. Bigla, binuhat siya nito mula sa duyan na nagpaisip sa kaniya na baka ito na ang isang mahalagang sandali. Agad na napawi ang kaniyang panandaliang tuwa. Nang basta na lamang siya nito pinaupo sa sahig, sabay sabing may gagawin pa siya. Naramdaman ni Ana ang tagumpay ng sa wakas ay ilabas siya ni Lancel mula sa duyan at iniwan siya nito na may utos na maglaro ng tahimik. Masayang kumaway si Ana kay Lancel. Habang pinapanood itong lumabas ng silid, inisip niya kung napansin ba nito ang kaniyang pag-unlad dahil kadalasan ay hindi man lang ito tumitingin sa kaniya. Ngayon, puno ng pag-asa siyang nakatingin sa nakasarang pinto. Sa sandaling magsimula ang pinto na magsara, buong tiwalang nagtungo rito si Ana. Bigla, sa gitna ng mga puzzle, mabilis na naglagay si Ana ng isa para pigilan ang pinto habang nagsasara ito. Pagkalabas ng silid, gumapang si Ana sa pasilyo, determinadong mahanap si Dietrich. May naamoy siyang pamilyar sa paligid na nagturo sa kaniya ng direksyong dapat puntahan. Kahit na mukha siyang aso, nagpasya siyang sundan ang mahinang bakas ng kaniyang aura. Ang paghahanap ay nagdala sa kaniya sa lugar kung saan lumaki si Dietrich, ang madilim na hardin ng mga patay na rosas. Palihim na pumasok si Ana sa nakakatakot na hardin ng mga patay na rosas. Mukhang para sa isang taong tulad ni Dietrich, ang harding ito ay ang perpektong lugar. Nang makita siya nito sa malayo, napansin niyang may hawak itong pala. Nakatayo si Dietrich sa tabi ng isang batang lalaki na nakabaon sa lupa hanggang leeg. Nagpupumiglas ang bata na makawala at nakiusap kay Dietrich na palayain siya habang tinatawag itong lapastangan. Isang malamig na sagot naman ang ibinigay ni Dietrich. Ipinaalala niya rito na ito ang unang sumira sa mga panuntunan ng laro, isang maliit na batang babae ang humila sa kaniyang pantalon habang mahinang binibigkas ang kaniyang pangalan sa boses bata. Tiningnan ni Dietrich ang bata nang may bahagyang pagkairita. Binuhat niya ito at tinanong kung anong gusto niyang sabihin, habang nangungutya na magsalita siya na parang matanda. Nainis si Ana. Napagtanto niya na hindi pa rin niya mabigkas ng maayos ang mga salita, na lalo lang nagpalungkot sa kaniya. Pero sa kabila ng lahat, ngumiti pa rin ng matamis si Ana, umaasa siyang mabibighani ang kaniyang ngiti kay Dietrich. Gamit ang kaniyang cute na ekspresyon, sinubukan niyang pahangain ito habang tinatanong ang sarili sa isip. Kung tingin ba nito ay cute siya? Sa kaniyang gulat, bahagyang binago ni Dietrich ang kaniyang posisyon at malambot siyang niyakap na parang duyan. Pinakalma siya ni Ana habang ipinapaliwanag na naging abala si Dietrich nitong mga nakaraang araw dahil sa kaniyang kandidatura. Naguguluhan si Dietrich at sumagot sa iba na abala rin siya at hindi lang nagpapakasaya. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kaniyang puso. Samantala, ang batang nakabaon sa lupa na si Ulrich ay masamang tumingin kay Dietrich at tinanong kung ano ang tinitingnan nito. Biglang naalala ni Ana ang presensya ni Ulrich. Sa paglipas ng panahon, naging kanang kamay at pinagkakatiwalaan ni Dietrich si Ulrich. Kahit na noong una ay wala namang makakapagsabi na magkakaroon ito ng ganoon kahalagang papel sa buhay niya, inisip ni Ana kung bakit ito napunta sa ganoon kahirap na sitwasyon. Habang nag-iisip, naalala niya ang papel ng pamilya, Lagrange, ang tapat na tagapagpatupad ng ang mga utos ni Dietrich ay nakatali sa kanyang katapatan sa kanyang Panginoon sa pamilyang Lagrange. Walang pag-aalinlangang sumunod si Dietrich at sa huli ay nakapatay siya. Si Derek Lagrange, ang pinuno ng angkan. Hindi natinag ang kanyang katapatan hanggang sa huling sandali, lumingon siya sa sitwasyon ng ituro ni Anise ang kanyang maliit na daliri kay Yuri, at tahimik na nagtanong kung bakit ito nakabaon sa lupa. Galit na. Sumigaw si Yuri na huwag siyang ituro ng bata. Sinulyapan naman ni Dietrich si Ana at sinabing para siyang isang maliit na sisiw. Napangiti si Ana sa kanyang loob, iniisip na ang komentong iyon ay nangangahulugang cute siya para sa lalaki, at nakaramdam siya ng panandaliang saya. Gayunpaman, agad na pinatigas ni Dietrich ang loob ni Ana nang utusan siyang bumaba na. Dahil dito, nagising siya sa realidad. Ibinaba ni Dietrich si Ana sa lupa, at hinayaan siyang gumapang mag-isa, tapos, nang hindi na nagsasayang ng oras, ay lumayo na siya rito. Kanya ring inanunsyo na aalis na siya. Nagulat ang bata at mahinang napaiyak, pilit siyang pinipigilan, kasabay nito. Si Yuri na nakahiga sa lupa ay malakas na sumigaw sa lalaki. Gumapang ang bata palapit kay Dietrich, natatakot na baka ito na ang huling pagkakataon niya. Sa daan, namangha siya sa bilis ng paggalaw ni Dietrich, na parang isang hindi napapagod na mandaragit sa kanyang mahiwagang landas. Sinubukan niyang humabol dahil sa takot na mawala ito sa kanyang paningin. Nag-alala siya na kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, baka hindi na niya ito makitang muli. Nang marinig ang kanyang iyak, huminto si Dietrich. Panandaliang napatigil ang lalaki nang makita ang kanyang mga luha. Nalilito at nasasaktan, mapait na naisip ni Ana kung paano man lang hindi lumingon ang kanyang kuya para tingnan kung ayos lang ba siya.
Dahil sa sakit at pagkadismaya, mas lalo pa siyang napaatungal, iniisip kung gaano talaga kasakit ang lason na miyas-magas na yon sa kanyang. Napansin na biglang naging pula ang aura ni Dietrich. Sa takot niya, naisip niyang siguradong galit na ang lalaki. Nilapitan siya ni Dietrich. Nang may malamig na tingin at seryosong tinanong kung bakit bigla siyang natahimik. Idinagdag pa nito na kung nasa panganib pa rin siya ng kamatayan iyon, ay mas mabuti pa. Mas mainam pang mamatay ng maaga. Napapikit na lang si Ana, inihahanda ang sarili sa hindi maiiwasan. Napuno ng takot ang kanyang isipan dahil naramdaman niyang malapit na ang katapusan, ngunit hindi inaasahang lumapit si Dietrich. At maingat na kinuha ang bubog sa kanyang kamay, na ikinagulat niya dahil sa lambot ng pagkilos nito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nararamdaman, pero lumalabas na kaya rin pala nitong maging mabait kahit natahimik ito. Pinunasan ni Dietrich ang kanyang mga luha at sinabing, may kasamang buntong hininga na siya ay isang kakaibang bata. Hindi itinuturing ni Dietrich ang sarili na kakaiba, kahit na siya ang taong nagbabaon ng mga tao ng buhay. Naisip ng bata na hindi ito mukhang isang tao na lalaking isang kontrabida, ang sakit sa kanyang braso ay nagpangiwi sa kanya. Pinigilan niya ang kanyang mga luha, nag-aalala na baka masira ang tingin ni Dietrich sa kanya dahil sa pag-iyak. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ay inisip niya kung paano siya makakabalik sa kanyang silid. Sa kanyang gulat, bigla siyang binuhat ni Dietrich sa kanyang mga bisig at dinala siya. Nabigla si Ana sa hindi inaasahang kilos na ito. Hindi niya akalain na ang kabaitang ito ay magmumula sa isang magiging kontrabida sa hinaharap na walang awang sumisira ng mga buong nayon. Naalala niya ang malupit na panahong ginugol sa mansyon ng mga Lagrange kung saan naghahari ang malamig na kawalang bahala at mahigpit na disiplina. Narealize niya na ang tahanang Lagrange na ito ay isang napakalupit na lugar para sa mga bata. Sa pagtingin niya sa paligid, naramdaman niya ang lamig at kawalang pakialam. Napansin niya kung gaano kadesyerto ang dati masiglang silid ng mga bata. Walang kataw-tao sa paligid, binalot siya ng pakiramdam ng pangungulila na nagpakita ng lahat ng kalamigan ng lugar na iyon. Kanyang nahinuha na dahil sa kawalan ni Camille kaya mukhang nakakatakot at desyerto ang palasyo. Matalas na nagtanong ang katulong, anong nangyayari rito? Kalmadong ipinaalam ni Dietrich sa kanya na nasugatan ang bata, nagtanong ang katulong. Nang walang pakialam, at ano ngayon? Ang katulong, nang walang kahit anong emosyon, ay nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin tungkol doon. Napatingin si Ana kay Dietrich, nagtataka. Kung uutusan ba ni Dietrich ang katulong na alagaan siya? Nagulat si Ana sa mga salita ng katulong at hindi niya maintindihan kung paanong nasasabi nito ang ganoong bagay. Pero inakusahan siya ng katulong na nagsisinungaling, na lalong ikinagulat ni Ana, ang katulong ay naghayag na alam ng lahat sa bahay, ang tungkol sa pinagmulang alipin ng kanyang ina. Hinamak siya nito dahil sa pagtatangka na itago ang kanyang mababang pinagmulan sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Tiningnan siya nito ng may pandidiri at sinabing kung nahihiya siya sa kanyang pinagmulan, dapat man lang ay sinubukan niyang itago ito sa pamamagitan ng pagtikom ng kanyang bibig. Kasabay nito, magalang niyang ipinaliwanag sa katulong na may bubog na nakasugat sa kamay ni Ana, at kung hindi ito gagamutin at tutulungan, baka mabulok ang kamay nito. Si Anis, habang pinipigilan ang kanyang mga luha, ay nagpumilit na kakayanin niya. Gayunpaman, iginiit ng katulong na wala talagang pera para sa gamot sa palasyo ng Dahlia. Walang pag-asang bumuntong hininga ang katulong, at inaming walang gamot para kay Ana. Nang makita ang pulang liwanag ng aura ni Dietrich, na-realize ni Ana na kumukulo na ito sa galit. Si Dietrich, na ang puso ay kumakaba sa tindi ng poot, ay masamang tiningnan ang katulong. Inakusahan niya itong nagnanakaw ng gintong dapat ay nakatalaga sa kanya sa lansel. Noong akmang isasara na ng katulong ang pinto, binigyan siya ni Dietrich ng isang matalas na tingin at bigla siyang pinatigil. Ang katulong ay muling nasiguro sa kanya na wala siyang pera. Gayunpaman, napansin ni Ana na hindi binitawan ni Dietrich ang pinto, at mahigpit itong hinahawakan. Agad na tumalon si Ana at hinawakan ang binti ni Dietrich. Ginamit ni Ana ang lahat ng kanyang lakas para sa wakas, naisara na rin ng katulong ang pinto at naramdaman ni Ana na malapit na siyang magtagumpay. Tumingin sa kanya si Dietrich nang may pagtataka at tinanong kung bakit ba niya sila kinaladkad pabalik. Ipinaliwanag ni Ana na kung hindi siya nakialam, baka malubhang nasugatan si Dietrich. Napabuntong hininga si Dietrich sa inis at itinaboy si Ana nang may pagkadismaya, tinatanong ang sarili kung bakit ba siya nagsasayang ng oras sa pakikipag-usap sa isang bata. Habang pinagmamasdan ang malungkot nitong mukha, nagtaka si Ana kung bakit palaging malungkot si Dietrich tuwing tumitingin sa kanya. Ngumiti si Ana, umaasang mapasaya niya ito kahit paano. Pero nainis lang si Dietrich at tinawag siyang bobo, sabay tanong kung ganoon ba talaga siya katanga. Ipinagtanggol ni Ana ang kanyang sarili at iginiit na hindi siya tanga. Nagpakita si Dietrich ng iritasyon sa pamamagitan ng isang buntong hininga, kaya lalo pang nagalit si Ana.
Naisip ni Ana na parang isang maliit na bata kung umasta si Dietrich. Pagkatapos, bigla siyang binuhat ni Dietrich at inilabas ng silid habang inuutusan siyang tumahimik. Nag-aalalang nagtaka si Ana kung saan siya dadalhin ito, hanggang sa ma-realize niyang ang punta nila ay sa kwarto mismo ni Dietrich. Nagulat siya nang makita kung gaano kapalikabok ang loob nito. Nagulat siya nang ma-realize na mas malala pa pala ang kwartong ito kaysa sa sarili niyang silid. Naglabas si Dietrich ng gamot at inamin kay Ana na hindi pa siya nakakagamot ng kahit sino noon. Nang alisin niya ang tela sa sugat, seryoso niya itong binalaan na huwag iiyak, sinabi niyang hindi niya matiis ang mga batang iyakin. Pinigilan ni Ana ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Matindi ang determinasyon niyang huwag umiyak, gusto niyang matutunang kontrolin ang kanyang sariling emosyon. Umabot sa puntong hindi na maipaliwanag ang sakit, pero tahimik lang na nakatingin sa kanya si Dietrich gamit ang madidilim at misteryosong mga mata nito. Napansin ni Ana na wala ng asul na anino ng kalungkutan sa aura nito, pero bakas pa rin ang pait sa kanyang mukha. Kinabukasan, nagising si Ana sa kanyang silid na nasisikatan ng mainit na sikat ng umaga. Naisip ni Ana na malamang ay nawalan siya ng malay kahapon, matapos siyang gamutin ni Dietrich. Nagulat si Ana nang ma-realize niyang halos hindi man lang nabawasan ang sakit. Maingat niyang sinuri ang kanyang mga sugat, tinitingnan kung kailangan pa niya ng tulong. Sa isang sandali ng pag-iisip, naramdaman niyang kailangan na ng agarang aksyon sa sitwasyong ito. Kahit na isa siyang kandidato bilang tagapagmana, dahil walang suporta ng pamilya, hinahamak si Dietrich ng lahat. Hindi tulad ng iba, naramdaman ni Ana na kulang ito sa pinansyal na suporta. Sa kabila ng maliit na sweldo ni Lancel, at mas mababa pang bayad sa chambermaid, pareho nilang maingat na inalagaan ang dambuhalang palasyo at pinalaki si Elizabeth kasama si Dietrich. Naramdaman niyang dapat mas malambot ang pakikitungo sa mga bata dahil ang pagiging strikto ay hindi laging nagbubunga ng maganda. Nang pumasok si Lancel sa silid, agad nang umiti si Ana. Naisip ni Ana na saktong-sakto ang pagdating ni Lancel habang iniisip niya ito. Nakangiti siyang bumaling dito at humingi ng tulong para sa mga dadalhin. Agad na napansin ni Lancel ang nakabalot na kamay at kampanteng sinabi na mabuti naman at buhay pa siya. Nainis si Ana sa kawalan nito ng pakialam, sa tingin niya, dapat mas nag-alala ito dahil nasugatan ng isang bata. Pero, may madilim na aura na sumagot ng pabalang si Lancel. Tinatanong kung bakit daw ba siya dapat mabahala habang pinapagalitan siya dahil sa pagkamatay ni Madam Camila. Naguluhan si Ana sa biglaang pagbabago ng ihip ng hangin. Patuloy siyang inakusahan ni Lancel, sinasabing kung hindi lang dahil kay Ana, buhay pa sana si Madam Camila. Kinabahan si Ana. Naalala niya kung paano niya nililinis ang kanyang aura kaya sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, sinusubukang gawin itong kulay puti. Sa gulat niya, ang madilim na aura sa paligid ni Lancel ay nagsimulang maging purong puting liwanag. Nagliwanag sa tuwa si Ana, masaya na gumana nga ang kanyang plano. Bumulong-bulong si Lancel at nagtaka kung ganoon na ba talaga kasama ang lahat dahil hindi pa opisyal na tagapagmana si Dietrich. Inisip niya kung dapat na ba siyang umalis dahil nararamdaman niyang wala siyang silbi. Pagkarinig nito, tahimik na nangarap si Ana na umalis na nga ito, umaasa na may mas mabait na katulong na papalit sa kanya. Napansin ni Lancel na matagal nang hindi nabibigyan ng pagkain si Dietrich, pero nakakapagtakang buhay pa rin ito. Nabigla si Ana sa sinabi nito at napahinga ng malalim sa gulat. Sa kabila nito, nagpatuloy sa pagsasalita si Lancel na parang wala lang. Pinagdudahan niya kung may pakialam ba si Janine kay Dietrich, dahil nakapagtataka na wala man lang kahit isang mumo ng pagkain na natira sa kusina. Paano pa raw nananatiling buhay si Dietrich? Sumigaw si Ana sa galit at matalim siyang inutusan ni Lancel na tumahimik. Pinapaalalahanan siya na kahit papaano ay binibigyan pa rin siya ng makakain. Nadismaya si Ana at naisip na hindi iyon sapat. Nagulat si Ana nang malaman na ang isang 6 na taong gulang na bata ay hinahayaang magutom doon. Naisip niya na mas baliw pa pala ang lugar na ito kaysa sa inaakala niya. Nang makita ni Lancel na umiinom ng gatas si Ana, sinabi nito na gutom lang ang bata. Nagulat si Ana sa pagkamakasarili nito dahil pagkain lang ang iniisip niya habang hinahayaang magutom ang isang 6 na taong gulang na bata. Pagkatapos, inutusan niya si Ana na manatili lang doon, nangakong babalik sa gabi, at mabilis na nawala. Puno siya ng determinasyon. Nagdesisyon na, mula ngayon ay mag-iiba na ang lahat. Buo ang loob niyang dinalhan ng pagkain si Dietrich para mabago ang sitwasyon. Dahan-dahang gumapang si Ana papunta sa lamesa, iniisip kung paano makakahanap ng mga paraan para mas gumanda ang lahat. Huminto siya sandali. Masyadong malakas ang tukso na tingnan ang kanyang hitsura sa salamin, kahit na dapat ay inaasikaso niya ang kanyang sarili. Pinapakain niya siya ngayon, pero kahit si Dietrich, hindi siya nakyutan. Tumayo siya sa ibabaw ng lamesa nang nanginginig, pero buong pagmamalaki niyang naisip. Nakayanan niyang tumayo at maglakad pa nga. Sa wakas, narating niya ang dulo ng lamesa at, habang pinipigilan ang hininga, huminga siya ng malalim sa sobrang tuwa. Ang cute-cute niya tignan. Pero nung naalala niya yung sinabi ni Lancel na hindi daw siya maganda, bigla siyang nalungkot.
Hindi siya makapaniwalang sasabihin talaga nito ang ganong bagay, at gulong-gulo ang isip niya, nag-aalinlangan siya sa sarili niya. Naisip niya na baka may problema lang sa mata ni Lancel. Tinatanong ni Ana ang sarili niya kung iniisip ba ni Lancel na isinumpa siya dahil sa mapupula niyang mata. Kahit karaniwan naman ito sa mga taga-Hilaga, madalas ituring ng mga taga-Timog na isinumpa ang mga taong may mapupulang mata. Alam ni Lancel na dahil dito, madali siyang tuksuhin na parang outcast, pero agad niyang iwinaksi ang mga isiping yon at nag-focus na lang sa kung gaano siya ka-cute at kaganda. Nung maalala niya ang itsura ni Dietrich, inamin niya sa sarili niya na mas gwapo siguro ito kaysa sa kanya nung kasing edad niya ito. Pero dahil nakatutok siya sa layunin niya, nagpasya siyang kailangan nitong kumain. Pagkatapos ihanda ang lahat, masaya niyang ibinalita na itinuturing na niya ang sarili bilang kapatid nito. Pumunta siya sa hardin kung saan niya nakatagpo si Dietrich nung nakaraang araw. Pagkakita sa kanya, ngumiti siya at sinubukang maglakad ng may kumpiyansa, kahit na medyo pasuray-suray pa rin siya. Pagtingin niya sa paligid, hindi niya mapigilang mapansin kung gaano kaalikabok ang lahat. Binuhat ni Dietrich si Ana at pinaupo sa tabi niya, sabay tanong kung bakit siya nandoon. Nakangiting sumagot si Ana. Nung tinanong ni Dietrich kung ano ang hilig niya, bigla siyang napaisip na parang may naalala siyang mahalagang bagay. Medyo nahihiya siya, pero ang kanyang tawa at palakpak ay nagpapakitang na-touch siya. Nung tinanong ni Dietrich kung bakit siya masaya, naalala niya nung tinawag niya itong ba, na isang masayang alaala para sa kanya. Nagulat si Dietrich at nagtanong kung ano yon. Inatrasadong sumagot si Ana, pagkain, sabay turo sa bote ng gatas. Kahit na paulit-ulit na pinipilit ni Ana si Dietrich na tikman ito, matigas itong tumanggi. Huwag mo na yang tawaging baba, sabi nito sa seryosong boses. Nahirapan si Ana na itago ang asar niya, sana lang talaga ay mas malinaw siyang magsalita. Medyo nainis si Ana sa pang-aasar ni Dietrich. Dahil sa nararamdamang inis na ayaw siyang intindihin nito, bumuntong hininga siya, at nagpa siyang subukan ulit. Isinantabi muna niya ang sama ng loob at iniabot kay Dietrich ang bote ng gatas, sinusubukang ipakita na nagawa pa rin niyang turuan nito. Inisip niya na dapat ay maintindihan na ni Dietrich ang mga ginagawa niya, lalo na't napakalaking paghihirap ang ginawa niya para lang makarating sa puntong ito. Tinanggihan na naman nito ang alok niya, kaya dahan-dahang hinawakan ni Ana ang balikat nito, sinusubukang intindihin kung ano ang nasa loob ng puso niya. Kahit umaasa siyang magugustuhan nito ang gatas at sasabihing masarap ito, biglang itinapon ni Dietrich ang gatas dahil hindi ito pasok sa panlasa niya. Galit pa itong nagtataka kung bakit pa ba niya sinubukang tikman yon. Hindi mawala sa isip ni Ana na sana man lang ay nagpanggap na magalang si Dietrich, lalo na't ginawa niya ang lahat para lang mapalapit dito. Dahil hindi na mapigilan ang lungkot at inis na halos maiyak na siya, mahigpit na hinawakan ni Ana ang bote ng gatas. Pagkakita rito, binuhat ni Dietrich si Ana at malambing na nagtanong kung bakit siya umiiyak. Habang karga ang umiiyak na si Ana, tinanong niya kung anong problema. Pinipilit ni Ana na magpakatatag at itago ang nararamdaman, pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang sakit na labis na ipinag-alala ni Dietrich. Habang nakatingin kay Ana, kinuha ni Dietrich ang bote ng gatas at uminom ng mabilis na parang naghahanap ng sagot sa mga tanong niya doon. Pagkatapos uminom, ibinalik niya ang bote kay Ana at puno ng pag-asang nagtanong kung maayos na ba ang pakiramdam nito. Biglang natuwa si Ana nung ang boses nito ay wala ng bahid ng katarayan at nag-alok na inumin ang gatas na dinala niya. May maliit na kislap ng saya sa loob niya. Kahit simpleng bagay lang yon, binigyan siya nito ng pag-asa na baka nagsisimula na itong magmalasakit sa kanya. Araw-araw niya itong pinupuntahan, pero hindi man lang ito naglaan ng oras para puntahan siya, kaya feeling niya ay wala itong utang na loob. Madalas siyang naiinis sa pag-iinom ni Lancel, at tandang-tanda niya pa yon. Pero nung kukuha na sana siya ng cookie, hindi sinasadyang nasagi ng kamay niya ang isa at nahulog ito sa lamesa bob. Agad niyang pinulot ang nahulog na cookie at itinago sa bulsa, sabay isip na pasok pa naman ito sa 5-second rule. Matapos siguraduhing ligtas ang lahat, hinanap na niya si Dietrich. Gumapang si Ana sa labi dahil hindi pa niya kayang maglakad ng malayo, at biglang humarang si Ray sa daan niya. Nakilala siya ni Ray at sinabing siya yung batang nakita niya nung nakaraan. Kinabahan si Ana nung marinig ang biglaang pagkilalang ito. Nagtataka siya kung anong ginagawa ni Ray sa hall. Maingat na binuhat ni Ray si Ana at tinanong kung kapatid ba siya ni Dietrich. Kinabahan si Ana at nagsimulang maglikot ng husto para makawala. Hindi siya binitawan ni Ray habang nagtataka kung kailangan ba talagang mag-isang gumagala ang mga sanggol sa mundo. Napansin ni Ana na ang aura nito ay nagkaroon ng kulay pula na nagdulot sa kanya ng kaba. Nagpasya si Ana na mag-ingat dahil ramdam niya ang nakatagong galit mula kay Ray. Habang hawak ng mahigpit si Ana sa ibabaw ng bangin, nag-isip si Ray kung paano siya gagamitin para i-blackmail si Dietrich. Medyo kumalma si Ana pero nag-aalinlangan siya kung sapat ba ang pagmamalasakit ni Dietrich sa kanya para magpatinag ito. Yung pakulo ni Yurik. Nagpasya siyang hayaan na lang itong buhatin siya dahil naisip niyang pagkakataon na to para mas madaling mapalapit kay Dietrich. Nung makita ni Yurik,
Na hindi siya nito kinatatakutan, ngumiti lang si Anisa, naaalala niya kasi kung gaano kadali lang para sa kanya na paamuhin yung dalawang bata at si Dietrich. Kaya naman, wala lang sa kanya yung takot kay Yurik. Sabay-sabay pang nagsasabi ang lahat na sadyang kakaibang tao raw talaga itong si Anisa. Matagal nang, tinitingnan ni Anisa ang sarili bilang isang napaka-cute na bata, at sigurado siyang mas lalo pang natititigan ng iba ang ganda niya. Sa sobrang kumpiyansa niya, naisip niyang kailangang makuha ang loob nito ngayon pa lang dahil magiging magkakampi rin naman sila sa huli. Para makuha ang pabor nito, binigyan niya si Yurik ng cookie. Nagulat ang loko. Tinanggap naman ni Yurik yung cookie ng may pasasalamat, pero medyo nahihiya pa siya. Namula pa nga ang mukha niya. Nung tinikman ito, nalalong nagpadagdag sa kakyutan ng sandaling yon. Akala ni Anisa ay sobrang nagustuhan nito yung mga cookie, pero bigla itong idinura ni Yurik, kaya gulat na gulat si Anisa. Biglang nagliyab ang galit sa mga mata ni Anisa. Pinagalitan niya. Nang husto si Yurik dahil sa pagsasayang nito ng pagkain. Dahil sa hiya, biglang pinaratangan ni Yurik si Anisa na nilason daw nito ang mga cookie. Nag-aalinlangan si Yurik na magbibigay lang si Anisa ng cookie nang basta-basta ng walang masamang balak, lalo na't kapatid siya ni Dietrich. Sa sobrang inis, naisip ni Anisa na pawiin ang hinala ni Yurik sa pamamagitan ng pagkain ng sarili niyang cookie. Nagtataka naman si Yurik kung niloko ba siya sa buong buhay niya na lason daw ang mga cookie. Habang pinapanood niyang kumakain si Anisa, nanginginig siya sa takot, sigurado siyang pagpapakamatay ang ginagawa nito. Sa desperasyon, hindi pa rin naniwala si Yurik kay Anisa. Sinigawan niya itong iluwa ang cookie dahil sigurado siyang may lason ito. Pero hindi siya pinansin ni Anisa at kalmadong nilunok ang isang piraso. Nagpanik na si Yurik, natatakot, na baka inutusan ni Dietrich ang bata na lasunin siya. Nawalan na ng bait si Yurik sa sobrang taranta, inuutusan si Anisa na iluwa ang kinakain, at sinisigawan nitong mamamatay na siya. Pero ngumiti lang si Anisa at sumagot na hindi naman siya binibigyan ni Dietrich ng kahit anong cookie. Sa desperasyon, naisip ni Yurik na pilitin itong magdual. Kaya bigla niyang hinablot ang mga binti ni Anisa, binaligtad siya ng pabigla, at pilit na pinapalabas ang lahat ng nilunok nito. Habang nahihilo, naisip ni Anisa na talagang walang lason yung cookies at masyado lang nagiging katawa-tawa itong si Yurik. Bigla namang sumulpot si Dietrich at tinanong kung ano ang ginagawa ni Yurik doon. Medyo nakahinga ng maluwag si Anisa, pero naisip din niyang mapapagalitan siya, kaya pinilit niyang ayusin ang sarili. Habang nakatingin kay Anisa, mapilit na nagtatanong si Dietrich at humihingi ng paliwanag, agad namang sumagot si Yurik na nakalunok daw ng lason si Anisa. Tinitigan ni Dietrich ng masama si Yurik, tinatanong kung siya ba talaga ang nagbigay ng lason dito. Ramdam ni Anisa ang tensyon nung makita ang nakakatakot na aura ni Dietrich. Sobrang dilim at lamig nito na parabang punong-puno ng pagnanasang pumatay. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng bata. Galit na itinanggi ni Yurik na nilason niya si Anisa at ipinagdiinang hindi siya duwag na gaya ng mga Galen brothers na nambibiktima ng bata. Sabi pa niya, baka raw nagkamali lang ang bata at nakakain ng cookie. Sarkastikong sinabi ni Dietrich na kung hindi naman pala niya ito nilason, bakit kasama pa rin siya nito? Napagtanto ni Anisa na palala na ng palala ang sitwasyon, kaya naisip niyang samantalahin ang pagkakataon at gumapang palayo habang may tsansa pa. Dagdag pa ni Dietrich, kahit sa mga tanga ay may ranking din, at si Yurik ay mas mababa pa kaysa sa mga brave brothers. Nagulat si Yurik at tinanong kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Napangisi lang si Dietrich at sinabing hindi niya kailangan ng lason para talunin ang isang gaya ni Yurik. Hayaan mo lang siya, at kusa rin siyang magiging parang ligaw na damo sa sarili niya. Mas lalong nagalit si Yurik at sinigawan pabalik si Dietrich. Ramdam na ramdam ni Anisa ang tensyon at sa sobrang takot, naisip niyang mas mabuting tumakas na lang para hindi madamay sa gulo. Nagtataka si Yurik kung bakit binigyan siya ni Anisa ng cookie, habang dahan-dahan itong umaalis. Napuno ng tensyon ang napakalamig na lugar na yon, habang tahimik silang nagpapakiramdaman sa isa't isa. Nag-iisip ang lahat kung binigay ba ni Anisa ang cookie ng basta-basta o kung may lason ba talaga ito. Naupo si Yurik sa tabi ni Anisa, at curious na tinanong kung bakit niya yon ginawa. Inakala ni Anisa na interesado ito, dahil sa darating na panahon ay magiging tauhan din siya ni Dietrich. At sinusubukan lang niyang maging palakaibigan. Kahit na nag-aalinlangan siyang maiintindihan siya nito, tumayo pa rin siya, nangangarap na sana ay kahit paano ay pakinggan siya nito. Medyo nahihiya, biglang hinawakan ni Yurik ang kamay niya at humingi ng tawad. Halata sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan at kaunting hiya. Hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng ginawa niya. Ipinaliwanag niyang hindi niya alam na binigay lang pala sa kanya ang mga cookie bilang paggalang, marahan niyang tinapik ang ulo nito, at tapat na humingi ng paumanhin dahil sa maling akala at pagsasayang niya sa mga cookie. Napangiti na lang si Anisa, iniisip na maliit na
Bagay lang naman yon na dapat patawarin, pero napansin ni Yurik na mahirap lang ang palasyo ng Dahlia dahil mga ordinaryong tao lang ang nakatira rito. Naisip ni Anisa. Nakalimutan na lang ang inasal ni Yurik kanina, umaasang handa na itong magbago. Napaisip si Anisa kung ganito na ba talaga si Yurik noon pa, dahil hanggang ngayon ay bihira lang naman itong magpakita sa kanya. Bigla namang lumapit si Dietrich, niyakap si Anisa, at hinamon si Yurik kung bakit ito nandoon sa bukal, kasama ang mga mumurahing manika na to. Galit na galit siya sa kawalang-galang ni Yurik sa palasyo ng Dahlia. Muling hinamon ni Yurik si Dietrich sa isang laro na hindi niya matalo-talo nung nakaraan, habang pinagmamasdan naman ni Anisa ang mga nangyayari. Ramdam ni Dietrich ang bigat ng lupa na tila hinihila siya muli pababa. Na para bang naging bilanggo na siya sa ilalim ng bigat ng sarili niyang mga pagkakamali. Punong-puno ng emosyon si Ulrich habang ipinipilit na tabla lang ang laban nila, dahil hindi naman daw siya namatay. Desperadong humingi ng rematch si Ulrich, pero binaliwala lang ito ni Dietrich. Sabi niya, madali lang naman niyang tatalunin ang dalawang kandidato ng sunod-sunod. Wala siyang balak mag-aksaya ng lakas sa isang tulad ni Ulrich. Sa inis at pagkabaliw ni Ulrich, sinuntok niya si Dietrich, pero mabilis at swabe itong nakaiwas. Sumugod uli si Ulrich kay Dietrich, pero bahagya lang gumilid si Dietrich, kalmado niyang iniwasan ang bawat atake nito. Wala namang pakialam si Dietrich sa pangalan ni Ulrich. Ang tanging habol lang niya ay kung ano ang mapapala niya sa labanang ito. Buong tapang na tiningnan ni Dietrich si Ulrich at sumugod uli, gamit ang lahat ng lakas niya, pero itinuon ni Dietrich ang kanyang aura. Binuhat niya si Ulrich sa ere at ibinalibag sa sahig. Isang malakas na kalabog ang narinig. Hangang-hanga naman si Ana sa husay ni Dietrich sa paggamit ng kanyang shadow ability. Hindi makapaniwala si Ana sa nakita niya. Namangha siya kung paano ginamit ni Dietrich ang kanyang anino para buhatin at dalhin si Ulrich. Sobra siyang kinabahan at nag-alala dahil sa tensyon sa pagitan ng dalawa. Gumapang siya palapit kay Dietrich, sa takot na baka may malubhang masaktan sa kanila. Sa tangkang pigilan sila, hinawakan niya si Dietrich at nagsalita ng pabulong gamit ang boses ng isang bata. Malamig na nagbabala si Dietrich. Na kapag umulit pa si Ulrich sa mga kalokohan niya, makakatikim na talaga ito ng matinding parusa. Itinapon ni Dietrich si Ulrich sa tabi, tumalikod, at tuluyan ng umalis. Napako naman sa kinatatayuan niya si Ana, gulat na gulat sa biglaang pag-alis ni Dietrich. Dahil sa pag-aalala sa hindi inaasahang takbo ng pangyayari, agad na hinabol ni Ana si Dietrich, pilit niyang sinusundan ang mibilis na hakbang nito. Desperado siyang mas lalo siyang nakaramdam ng pagkailang ng sabay na lumingon sa kanya ni na Ulrich at Dietrich. Ramdam niya ang namumuong luha ng sama ng loob sa kanyang lalamunan. Habang pinipiga ang kanyang puso sa tindi ng pait at kahihiyan. Dahil sa tindi ng hiyang nararamdaman, taimtim na nanalangin si Ana na sana ay maligtas siya mula sa tensyong ito. Humarap sa kanya si Dietrich na tila nagtataka. Kahit anong pag-ayaw ni Ana, binuhat pa rin siya nito at tinanong kung kailangan ba niya ng diaper. Kalong siya nito sa kanyang mga braso habang inaasar siya tungkol sa kanyang amoy. Bagay na labis na nagpagulo sa isip ni Ana. Dahil sa galit, pumalag siya at pinagalitan ito. Wala man lang daw itong utang na loob matapos siyang magpagod na dalhan ito ng gatas. May napansin si Ulrich kay Ana na talagang nakakuha ng atensyon niya. Sumulyap si Ulrich sa balikat ni Ana at nagtanong kung gatas na naman ba iyon. Iniisip niya kung gusto ba ni Ana na inumin niya iyon. Padabog na nagreklamo si Ana na sinira nito ang lahat. Samantala, tiningnan ng napakatalim ni Dietrich si Ulrich na tila ba gustong ubusin ang kaluluwa nito. May nakakalokong ngiti, ipinaalala ni Dietrich kung paano siya binigyan ni Ana ng cookies. Ramdam na ramdam ni Ulrich ang sakit sa puso dahil sa mga salitang iyon. Tinanong ni Dietrich si Ana kung may dala ba itong cookies para sa kanya. Namula naman si Ana sa pagkalito at hindi na alam ang gagawin. Masyadong cute tingnan si Dietrich kaya hindi siya nakahindi, pero nang buksan niya ang kanyang palad, nakita niyang durog-durog na pala ang cookie. Kahit nag-aalinlangan, iniabot pa rin niya ang gatas, pero hindi ito agad kinuha ng lalaki. Saglit siyang nag-atubili at nagsisimula na ring mairita, hanggang sa bigla na lang itong hinablot mula sa kanyang mga kamay. Nang mabuksan ang bote, tumapon ang gatas mismo kay Dietrich. Kinabahan ng husto si Ana, iniisip na baka gumanti ito sa kanya. Tahimik siyang nangangatog sa takot, habang nananalangin na sana ay magkaroon siya ng mas magandang buhay sa susunod na pagkabuhay. Laking gulat niya nang kalmado lang na pinunasan ni Dietrich ang gatas sa kanyang damit. Sa halip na magalit, mahinahon lang itong nagsabi ng totoo. Sa ganoong sitwasyon, dapat sana ay humingi siya ng paumanhin. Nakahinga ng maluwag si Ana dahil hindi siya papatayin ni Dietrich, kaya napangiti na lang siya at nagpasalamat sa tadhana. Nagkibit balikat lang si Dietrich ng may kumpiyansa, at sumagot na wala naman iyon sa kanya. Humarap si Dietrich kay Ulrich at may bahagyang ngiting nagtanong kung bakit hindi pa ito umaalis. Napatalon sa gulat si Ulrich at mabilis na nagtatakbo palayo. Pinag-isipan ni Ana ang nangyari, sinusubukang intindihin kung bakit siya biglang sumabog dahil sa mga sinabi ni Ulrich. Naghalo-halo ang kanyang iniisip habang sinusuri ang bawat detalye ng usapan nila.
Napagtanto niyang hindi naman pala nauwi sa sakuna ang lahat. Ang magiging tapat na assistant ni Dietrich sa hinaharap ay nakaligtas sa lahat ng pagsubok ng walang kahit anong galos. Pagkaraan ng ilang sandali, naupo si Ana sa kama. Dahil sa gutom at pagkadismaya, pinuntahan ni Ana si Lancel para humingi ng makakain. Inalok siya ni Lancel ng gatas, pero tumanggi si Ana, at sinabing kailangan niya ng pagkaing nangunguya dahil 2 taong gulang na siya. Sa sobrang pagod, tiniyak sa kanya ni Lancel na pagkain din ng gatas, bago ito pagod na bumagsak sa sofa para magpahinga. Inis na ininom ni Ana ang gatas pero nagreklamo na hindi ito nakakabusog. Nagtataka siya kung paanong nagagawa ni Lancel na maghilik ng ganoon lang. Sinampal niya ito ng malakas, pero wala itong balak magising. Dahil dito, determinadong nagtungo na lang siya sa kusina. Walang maririnig na ingay sa kusina, puro kaluskos lang, pero maya-maya ay nakakita siya ng isang garapon ng mga chocolate. Mabilis siyang nagpasyang kainin ang mga tsokolate, nang hindi na nagsasayang ng oras sa pag-iisip. Nilantakan niya agad ang mga ito bago pa man siya makabalik. Pero bigla na lang, habang kumakain, napaigtad siya sa gulat. Bigla kasing pumasok ang katulong sa kwarto at tinawag si Ana. Si Ana, nagulat na gulat, ay biglang lumingon at tumingin sa kanya na parang may itinatanong ang mga mata. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Matalim ang tingin ni Jenny sa kanya at tinanong kung ano ba talaga ang kinakain niya. Doon lang napagtanto ni Ana na hindi naman pala sira ang mga matatamis na kinain niya. Hindi pala sira ang mga ito. Patuloy pa ring sinisigawan ni Jenny si Ana at pilit na pinagpapaliwanag kung bakit niya kinakain ang gamit ng ibang tao. Paulit-ulit na itinatanggi ni Ana na kinain niya ang mga tsokolate. Pero hindi nagpatinag si Jenny, desididong inabot ni Jenny ang lata. Inabot niya ang lata sa mga kamay ni Ana at nagsimula ang mainit na agawan sa pagitan nilang dalawa, pilit na kumapit si Ana sa lata. Pero nakuha ito ni Jenny mula sa mga kamay niya. Sa kasamaang palad, sa gitna ng agawan, nadulas ang lata sa kanyang mga kamay. Bumagsak ang lata sa sahig at nagkabasag-basag. Lalo lang itong ikinagalit ni Jenny, habang naalala ni Jenny na kakaunti lang ang nakain niya mula sa lata. Gusto niya pang makatikim kahit isang piraso man lang. Inabot niya ang mga tsokolateng nahulog sa sahig, biglang tinabig ni Jenny ang kamay ng bata at pinagalitan ito ng matindi. Galit na galit siyang nanumbat dahil sa panghihimasok nito sa kanyang pagkain. Dahil sa sampal at masasakit na salita, muntik nang maiyak si Ana. Sa loob-loob niya, sumasama ang loob niya, at naisip na bata lang naman siya, at hindi nararapat tratuhin ng ganoon. Walang pakialam si Jenny sa mga luha ni Ana, mariin niya itong pinagalitan at napaisip kung paano ba siya pinalaki ni Lionel ng ganoon. Hindi niya maintindihan kung bakit iniiyakan ni Ana ang ganoong kaliit na bagay. Gulong-gulo si Ana, at talagang niyanig ang kanyang damdamin. Napahagulgol si Ana dahil sa mga mapang-insultong salita ni Jenny. Puno siya ng lungkot at pagkabigo dahil hindi niya talaga maunawaan ang nangyayari. Hindi niya maisip kung bakit napakalupit ni Jenny gayong hindi pa nga siya nabubusog. Pero nanatiling bato ang puso ni Jenny. Pinagalitan ni Jenny si Ana dahil sa pagnanakaw daw ng tsokolate. Pinaratangan niya itong umiiyak ng walang dahilan, sabay lalong pinisil ng marinang pisngi ni Ana. Nagbabala siya na kapag inulit pa ito ng bata, makakatanggap siya ng matinding parusa, pero patuloy lang sa pag-iyak si Ana. Sinubukan niyang magpaliwanag na nagugutom lang talaga siya, pero nagkibit balikat lang si Jenny at sinabing wala siyang pakialam sa kanya. Sobrang inis ni Ana sa pagiging cold ni Jenny, at naisip niya kung gaano talaga ito kasama. Habang palabas na ng kusina, may halong pagbabanta ang boses ni Jenny nang magsalita ito. Sabi niya, isasara na lang daw niya ang pinto para hindi na maulit ang nangyari. Sa tindi ng gutom at desperasyon ni Ana, napakapit siya sa damit ni Jenny. Sinubukan niyang makuha ang atensyon nito, nagbabakasaling mapatawad pa siya, umaagos ang kanyang mga luha habang nanginginig ang boses na nagmamakaawa kay Jenny. Siniguro niya rito na talagang gutom na siya, sinusubukang kumuha ng simpatsya, pero deadma lang si Jenny sa mga pakiusap niya. Malamig siyang sumagot at sinabihan si Ana na pumunta na lang sa gubat at kumain ng mga hayop doon. Dahil dito, natigilan ang bata sa sobrang gulat. Nangyari na rin ito dati sa batang Panginoon na si Lionel. Nabigla si Ana sa malupit na alok na yon. Pagkatapos nun, pabagsak niyang isinara ang pinto. Padabog niyang isinara ang pinto ng kusina at umalis. Habang naglalakad palayo ng may sama ng loob, pinunasan ni Ana ang kanyang mga luha at nagpa siyang magpahangin muna. Naglakad-lakad siya sa hardin para kumalma. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na magiging maayos din ang lahat. Habang naglalakad sa hardin, napansin niyang wala man lang mga bulaklak o bunga, kahit natagsibol na. Masyado nang malala ang sitwasyon. May mga batang nakatira rito. Sa kabila ng mga kakayahan ni Dietrich, tila ba pangarap na lang ang makakain ng maayos. Sa pagpapatuloy niya sa paglalakad, nakita ni Ana si Dietrich sa tapat ng apoy. Tutok na tutok ito sa pagluluto ng isang pagkaing mukhang napakasarap. Tuwang-tuwa siyang tumakbo palapit kay Dietrich habang tinatawag ang pangalan nito, at masayang tumabi sa kanya. Sinabi pa niya kung gaano niya ito na-miss.
Pero agad siyang pinagalitan nito at tinanong kung sinong nagbigay sa kanya ng pahintulot na maupo ng ganoon kadali. Ramdam ni Ana na may mali rito. Napansin ni Ana na parang naglaman ng kaunti si Dietrich, pero naisip pa rin niya na dapat pa rin itong alukan ng gatas. Si Dietrich naman, na walang pakialam sa ganoong komento, bahagya lang itong kumaway na parang dinedesmaya ang sinabi ni Ana, at sinabing huwag na itong alalahanin. Nag-iihaw si Dietrich ng manok sa apoy habang mahusay na kinokontrol ang liyab nito. Hindi mapigilan ni Ana na maglaway habang nanonood. Pinanood niya kung paano lumulutong ng katakam-takam ang manok sa ibabaw ng apoy. Napansin ni Dietrich ang hanga niyang tingin kaya nagtanong ito. Nang mapansin ni Dietrich ang interesadong tingin ni Ana, bukas palad siyang nag-abot ng isang piraso ng manok. Nag-alangan muna ang bata sandali. Natila ba nag-aalinlangan sa kanyang desisyon, mapilit niyang pinatikim kay Dietrich ang manok sa halip na siya ang kumain. Walang pag-aalinlangan niyang isinubo ang manok habang matamang pinagmamasdan ang reaksyon ni Ana. Naintindihan ni Ana na si Dietrich ay isa sa mga taong hindi nagtitira kahit isang mumu man lang, hindi niya napigilan ang sarili at napanguso na lang. Iniisip niya kung masarap ba ito. Siniguro ni Dietrich sa kanya na napakasarap ng pagkain. Dahil doon, medyo nalungkot si Ana. Nalungkot siya dahil wala man lang natira para sa kanya kahit isang kurot. Napansin ni Dietrich na medyo nagtatampo si Ana, kaya lumapit ito ng bahagya. May pag-aalalang nagtanong siya kung anong nangyari. Sinabi ni Ana na kinurot siya ni Jenny noong sinubukan niyang kumain. Sa kasamaang palad, mukhang masyadong nakakatakam ang tsokolate para matanggihan ni Jenny, kaya naman kinurot niya ang bata. Tahimik lang na nakikinig si Dietrich at tiniyak niya kay Ana na naintindihan niya ang lahat ng nangyari. Agad namang tinanong ni Ana kung saan siya pupunta. Sumagot siya na papunta siya sa palasyo at inutusan si Ana na hintayin siya doon. Kahit labag sa loob, pumayag si Ana, pero hindi mapakali ang kaniyang kalooban. Samantala, papalapit na si Dietrich sa isang silid sa loob ng palasyo. Lalo pang naging madilim at makapal ang anino sa paligid niya. Napasigaw siya sa takot habang nilalamon siya ng buo ng madilim na enerhiya. Malamig na sinabi ni Dietrich na wala siyang pakialam kung kumuha man siya ng pera mula sa mga Lagrange o kung minamaliit siya nito. Pero dahil sa ginaw at gutom, at dahil pinabayaan na lang siya, sumisigaw siya na niloko lang siya ni Dietrich nang mangako itong sulit ang maghintay ng kaunti. Galit at umiiyak, buong tapang siyang nagdesisyon na kumilos sa sarili niyang mga kamay at nagtungo sa palasyo. Laking gulat niya nang pakainin siya ni Lance ng masasarap na pagkain, habang masaya nitong inihahain ang mga putahe sa harap niya. Mapasalamat nang umiti si Ana kay Lance, gumaan ang loob niya dahil sa wakas ay nakakain na siya ng maayos. Pero sa isip niya, naglalaro ang iba't ibang kaisipan. Ano kaya ang balak niya? Hinikayat ni Lance si Ana na uminom ng gatas, na ikinatuwa naman ng huli. Napansin ang kaniyang pagsisikap dahil dati ay tila imposible ang makakuha ng gatas. Nakaramdam ng pasasalamat si Ana, at nagpasya siyang kumuha pa ng gatas para kay Dietrich. Masayang tinawag ni Ana si Dietrich at inalok ito ng gatas. At matapos ang kaunting pilitan, tinanggap din ni Dietrich ang gatas. Ngumiti siya habang nilalabas ang isang plato ng cookies mula sa kaniyang likuran at iniabot ito sa kaniya. Ipinagmalaki ni Ana na ninakaw niya ang mga cookies na iyon, pero ngumiti lang si Dietrich at hinayaan siyang kumain. Tahimik naman niyang ininom ang gatas, habang pinagmamasdan ang masayang mukha ni Ana. Sa hitsura niya, tila proud pa ang bata, pero bigla siyang dinalaw ng kaba. Masaya siyang nagpaalam dito, punong-puno ng kagalakan. Gayunpaman, pinatigil siya ni Dietrich, hindi niya alam ang pangalan ng bata, pero nararamdaman niyang hindi iyon. Hadlang para magkaroon sila ng isang kawili-wiling usapan. Inabot ni Dietrich ang kaniyang kamay na may hawak na prutas, at tinanong kung kaya ba niya itong kainin. Dahil gustong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng biglaang pag-uusap na ito, masayang tinanggap ni Ana ang prutas mula kay Dietrich. Isang tapat na ngiti ang sumilay sa kaniyang mukha. Punong-puno ng pasasalamat at lihim na pagmamalaki, naisip ni Ana na tila. Nagsisimula na siyang magustuhan ni Dietrich habang ninanamnam ang sarap ng prutas. Masayang kinain ni Ana ang prutas, lasap na lasap ang tamis. At asim na nagbibigay sa kaniya ng saya. Binigyan pa siya ni Dietrich ng dagdag na prutas, na tila nagbukas ng bagong mundo ng sarap para sa kaniya. Ninanamnam niya ang mga prutas na ito, hangang-hanga sa walang kapantay na sarap nito hanggang sa may mamuong luha sa kaniyang mga mata. Tinanong ni Dietrich kung bakit siya umiiyak, lalo na't lahat ng ibang sanggol ay namatay na. Nagulat ng husto si Ana sa biglaang pagtatapat na ito. Sa kabila ng lahat, minabuti ni Ana na huwag na lang itong pansinin at sinubukang umupo sa tabi nito sa mataas na kama. Nahihirapan siya dahil sa taas nito, pero biglang nanghina ang kaniyang mga binti at nadulas siya. Agad namang sinalo ni Dietrich si Ana at tinulungan itong maupo ng maayos sa kama na medyo ikinalito niya. Pero kasabay nito ay nagpasalamat siya sa simple pero napakahalagang ginawa nito para sa kanya. Naalala niya ang epekto ng madalas na pagkikita na nagbubunga ng pagmamahal kung saan maging ang hindi inaasahang atensyon nito ay nagiging bunga ng kaniyang pagpupumilit na manatili sa tabi nito.
Nararamdaman niyang sa wakas ay napansin at napahalagahan na rin ang kanyang mga pagsisikap. Pero nang sinubukan niyang lumapit dito, biglang lumayo si Dietrich, kaya naiwan siyang naguguluhan. Kahit tumatanggi ito, niyakap pa rin ni Ana si Dietrich ng mahigpit habang nakangiti, pinapakita ang kanyang pagmamahal at pasasalamat. Buong puso siyang nagpasalamat para sa mga cherry. Humahanga siya kung gaano nakakaantig makita na ang isang taong akala mo ay masama noong una ay nagpapakita rin pala ng kabutihan. Ilang na sinabihan siya ni Dietrich na umalis na, pero may halong lambing ang boses nito. Dahan-dahan siyang sumandal sa kamay nito, pinapakita ang kaniyang paglalambing. Kalmado lang si Dietrich, pero hindi nagpatinag si Ana, at masayang sinabi na gustong-gusto niya talaga ito. Napasimangot naman si Ana dahil nadismaya siya na hindi siya. Na-cute ni Dietrich sa kaniya, kahit pabilib siya sa sarili niyang ganda. Napaisip siya kung dahil ba ito sa pagkakahawig ng kanilang hitsura. Nang mag-alok ulit si Dietrich ng mga cherry, naramdaman niyang nagiging maayos ang lahat, pero biglang nauwi sa taranta ang kanyang saya. Nang biglang sabihin ni Dietrich na baka may lason ang mga cherry, kaya nanginig siya sa takot. Nakaramdam ng pagtataksil si Ana sa kanyang loob, nang gagalaiti sa galit dahil sa kawalang ingat at kawalang pasasalamat nito. Naalala niya ang malupit. Napatakaran ng pamilyang Lagrange, kung saan ang paglalason sa pagkain ay karaniwang paraan sa labanan para sa susunod na tagapagmana, lalo pang. Tumindi ang kaniyang kaba nang tumawa ng mahina si Dietrich, na lalo niyang ikinairita. Sa huli, pinakalma siya ni Dietrich, at ipinaliwanag na ang nakamamatay na laro para ubusin ng mga magkakapatid ay tapos na, at wala nang magtatangkang lasonin pa siya. Ang araw-araw na paglalason ng kanyang ina ay laging nauuwi sa muntikang kamatayan para sa kaniya, hanggang sa isang araw ay nalampasan niya ang nakamamatay na larong ito. Bahagi na ito ng kakaiba nilang tradisyon sa pamilya. Para sa kaniya, parang hindi ito katanggap-tanggap at nakakadiri. Pinapakita lang nito na hinding-hindi niya maiintindihan ang kakatuwaan ng pamilyang Lagrange. Bigla namang pumasok sa silid ang batang katulong na si Marin, at binati si Ana ng may lambing sa boses. Dahil sa sobrang tuwa, tumakbo si Ana palapit kay Marin, at niyakap ito ng may tapat na paghanga. Buong pagmamahal namang hinangaan ni Marin si Ana. Ang kaniyang mga cute na kulit, habang mahinahon siyang pinapagalitan dahil sa kaniyang pagiging walang kuryosidad. Pinuno ni Ana ang buong silid ng kaniyang malakas na tawa at mapaglarong paglalambing. Binubuhay ang kwarto ng kaniyang masayang enerhiya, pero biglang naramdaman ni Ana ang kakaibang kurot ng pangungulila, at saglit niyang naramdaman. Habang nakatingin kay Dietrich at sa kaniyang kalmadong abuhing aura, naisip niya kung guni-guni lang ba niya iyon. Nag-alok naman si Marilyn na ihatid si Ana sa kaniyang silid. Masayang pumayag si Ana, dahil naaalala niya kung gaano kabait at palakaibigan si Marilyn. Napagtanto ni Ana na si Marilyn ang unang nakatatanda, na nakasundo niya ng husto sa malaking lungsod na ito. Matapos mawala ni Janine, hindi makapaniwala si Ana na may isang taong kasing bait ni Marilyn na darating sa buhay niya. Marahang kinalong ni Marilyn si Ana, ngunit walang pakialam na tumalikod si Dietrich. Noong kumaway ang bata para magpaalam, na ikinalungkot ni Ana. Sa kabila nito, masaya pa rin si Ana nakasama si Marilyn, ang tanging matino at mabuting tao sa mansyong ito. Kinalaunan sa hardin, kumikinang ang mga mata ni Ana habang masayang tinatawag si Dietrich. Pinatigil naman ni Dietrich si Ana para itama ang pagbigkas ng kaniyang pangalan, at ipinilit na dapat ay tama ito. Nalilito man, sinubukan ng bata ng ilang beses, pero agad na. Binago ng lalaki ang usapan sa pamamagitan ng pagtuturo kung paano siya tatawaging, Opa, na lalong nagpalito kay Ana. Nang mapansin niyang wala si Marilyn, balisa niyang tinanong si Dietrich kung nasaan ito. Pero, walang pakialam ang naging reaksyon nito, at nagkibit balikat lang siya. Inamin ni Ana na nanyo na niya si Marilyn. Ang init ng pagmamahal nito ay sobrang layo sa kalamigan ni Dietrich, na ngayon ay hindi na siya binabaliwala gaya ng dati. Hindi nakikipag-ugnayan si Dietrich sa kanya gaya ng ginagawa ni Marilyn. Naisip ni Ana ang kanyang kagustuhan na mas makilala pa ang mundong ginagalawan niya, mula sa mga estrangherong pamilya hanggang sa alamat ng demonya ng anino. Biglang napagtanto ni Ana na ang mundo ay puno ng mga sikretong hindi pa niya natutuklasan. Sinabi ni Dietrich kay Ana na ipinadala si Marilyn sa ibang palasyo sa loob ng maikling panahon. Hindi niya alam kung kailan ito babalik. Mukhang nanlulumo si Ana, at sinabing hindi siya umiiyak kahit naramdam ni Dietrich na hindi ito totoo. Nagtatakang tinanong ni Dietrich kung bakit bilib na bilib si Ana kay Marilyn. Sumagot ang bata na binabasahan siya nito ng mga libro, at nagkukuwento ng mga kamangha-manghang istorya. Napagtanto ni Dietrich na baka kailangan lang ni Ana ng mas maraming laruan para maaliw ito, kahit na hindi naman talaga iyon ang ibig sabihin ng bata. Pinag-iisipan na niya kung gagamit ba siya ng itim na mahika. Mula rito ay lumitaw ang isang demonyong nilalang na may nakatatakot na mga mata, at sa tabi nito ay nakatayo ang isang madilim na figura, ang Demon King na si Baal. Dahil nakilala si Baal mula sa nobela, nanginig si Ana sa takot. Nagtatakang nagtanong ang Demon King kung bakit ba siya ipinatawag.
Sa pagkakataong ito, kaswal na inutusan ni Dietrich ang Demon King na aliwin si Anna dahil nabuburyong daw ang bata. Tulala si Anna. At takot na takot, hindi maintindihan kung bakit inutusan ni Dietrich ang ganoong katakot-takot na nilalang para makipaglaro sa kanya. Dahil sa nakapaninindig balahibong aura nito, mariin siyang tumanggi habang tinatakpan ang kanyang ilong at malakas na nagpoprotesta. Samantala, patuloy na lumalapit ang Demon King kay Anna. Masayang nyanig ng demonyo ang isang rattle na ikinataranta ni Anna at naramdamang ayaw niya itong hawakan. Pero, sa huli,